isang mainit at naglalagablab na mga kapapasok na balita. Sa isang ulat na inilathala ng Philippine News Agency, sinabi ni Lieutenant General Antonio Navarrete, ang kasalukuyang Commanding General ng Philippine Army, na inaasahang matatanggap ng hukbong katihan ngayong taon ang natitirang 18 unit ng Sabra light tanks. Ang balitang ito ay nagpapatunay na tuloy-tuloy ang pagsulong ng modernisasyon ng sandatahang lakas, partikular na sa bahagi ng armored capability o kakayahang gumamit ng mga makabagong sasakyang pandigma na may kakayahang makipagsabayan sa mas malalakas na hukbo sa rehiyon. Balikan natin kung paano nagsimula ang proyektong ito. Noong mga taong 2020 hanggang 2021, ipinatupad ng Department of National Defense, DND, at ng Philippine Army ang tinatawag na Light Tank Acquisition Project, na bahagi ng Revised AFP Modernization Program o AFP Modernization Program. Layunin nitong bigyan ang bansa ng modernong light tank fleet na may sapat na lakas, bilis, at kakayahang lumaban sa iba't ibang uri ng operasyon, mula sa kontra-insurhensya hanggang sa conventional warfare. Ang orihinal na istruktura ng programa ay ang mga sumusunod. 18 Sabra Ascad Tracked Light Tanks. Ito ang mga tangke na may track system, katulad ng tradisyonal na mga tangke na nakikita sa labanan. 10 Sabra Pander to 8x8 Wheeled Light Tanks. Ito naman ang bersyon na may gulong sa halip na track, mas magaan at mas mabilis sa mga sementadong daan. Isang Ascad Command Vehicle, gagamitin para sa koordinasyon, komunikasyon, at command operations. Isang Ascad Recovery Vehicle, para sa paghatak o pagkumpuni ng mga tangkeng nasira sa operasyon. Sa kabuuan, dapat sana ay 30 unit ang kabuuang bibilhin sa ilalim ng proyektong ito. Subalit hindi naging madali ang pagpapatupad ng proyekto. Ayon sa ulat ng Bonsq PH noong ika-21 ng Desyembre taong 2024, nagkaroon ng mga problema ang bahagi ng proyekto na may kinalaman sa Pander 2-wheeled variant. Ang mga isyong ito ay nagugat sa pagbabago ng presyo at gastusin mula sa mismong manufacturer ng Pander 2 hulls, at pati na rin sa mga isyong teknikal at kontraktual. Dahil dito, napilitang pag-aralan ng pangunahing contractor na Elbit Systems at ng Philippine Army ang ilang alternatibong solusyon. Kabilang sa mga pinag-usapan ang dalawang posibilidad: maghanap ng ibang wheeled platform mula sa ibang European manufacturers upang mapalitan ang Pander 2. Gawing lahat tracked o pare-parehong Sabra Ascad configuration ang buong fleet para maging standard ang mga pyesa, sistema, at maintenance. Kung tuluyang itutuloy ng Philippine Army ang desisyong ito, magkakaroon sila ng kabuuang 28 tracked Sabra light tanks. Ito ay magiging malaking pagbabago sapagkat hindi na kailangang magpanatili ng dalawang uri ng sistema, tracked at wheeled. Ang ganitong uri ng standardization ay may maraming benepisyo. Mas madali ang logistics at maintenance dahil iisang uri lamang ng pyesa at makina ang kailangang iimbak. Mas mabilis ang pagsasanay ng mga sundalo dahil iisang modelo lamang ng tangke ang kailangang pag-aralan. Mas mababa ang gastusin sa pangmatagalan dahil hindi na kailangang bumili ng hiwalay na equipment o specialized tools para sa iba't ibang uri ng sasakyan. Gayunman, sinabi rin ng Bonsq PH na hindi pa tuluyang isinasara ng Elbit Systems ang posibilidad na maghanap ng ibang wheeled variant mula sa ibang European suppliers. Hindi naging madali ang pagpapatupad ng proyekto. Noong 2020 hanggang 2021, naapektuhan ito ng pandemya ng COVID-19, kung saan halos tumigil ang maraming linya ng produksyon sa buong mundo.
Pagdating ng 2023, naapektuhan naman ito ng mga rehiyonal na sigalot sa Israel, kung saan nakabase ang Elbit Systems. Ang mga gyera at tensyon noong 2024 hanggang 2025 ay nagdulot ng pagkaantala sa paggawa at pag-deliver ng mga unit, dahil ang mismong Israel Company ay kinailangang unahin ang sarili nitong depensa at mga kontrata sa loob ng bansa. Sa kabila ng mga ito, nagpatuloy ang Philippine Army sa pakikipag-ugnayan sa Elbit Systems at nanatiling buo ang kanilang tiwala sa proyekto. Isa sa mga positibong bahagi ng ulat ay ang magandang feedback mula sa mga personnel ng Army na nakagamit na ng Sabra light tanks. Ayon sa mga nakapanayam ng Bonsq PH, ang mga tangke ay maaasahan, madaling imantine, at mahusay sa operasyon. Pinuri rin nila ang patuloy na technical support at training na ibinibigay ng Elbit Systems, kabilang ang pagbibigay ng mga ekstrang pyesa, simulator training, at maintenance support teams. Ayon pa sa ilan, ang Sabra Light Tank ay isang modernong plataporma na gumagamit ng advanced fire control systems, thermal imaging, at mga sensors na nagbibigay sa sundalo ng kakayahang makipaglaban sa gabi o sa masamang panahon. Bagaman light tank ang kategorya nito, hindi ito basta-basta, kaya nitong makipagsabayan sa mas mabibigat na tangke dahil sa galing ng teknolohiya at mobility nito. Kapag natapos na ang paghahatid ng lahat ng unit ngayong taon, inaasahang magiging mas malakas at mas modernisado ang kakayahan ng Philippine Army pagdating sa armored warfare. Ang 28 Sabra light tanks ay hindi lamang simbolo ng teknikal na pag-unlad, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng pambansang depensa laban sa anumang panlabas na banta. Mahalaga rin ang papel ng proyektong ito sa pagpapataas ng moral ng tropa. Ang pagkakaroon ng modernong kagamitan ay nagpapakita na pinahahalagahan ng pamahalaan ang seguridad at kakayahan ng sariling hukbo. Ipinapakita rin ito na ang Pilipinas ay unti-unti nang nakakasabay sa mga kapitbansa sa Asya sa usapin ng modernisasyong militar. Sa kabuuan, ang Sabra Light Tank Project ng Philippine Army ay isang kwento ng pagsubok, pagtitiyaga, at pag-asa. Bagamat nalubog ito sa mga balakid gaya ng pandemya, pagtaas ng presyo, at mga sigalot sa ibang bansa, nanatiling matatag ang determinasyon ng hukbong katihan na makamit ang layunin nitong magkaroon ng modernong armor capability. Kung matutupad ang planong maihatid ngayong taon ang natitirang 18 unit, magkakaroon na ang Pilipinas ng kabuuang 28 tracked Sabra light tanks, isang mahalagang hakbang patungo sa makabagong panahon ng Philippine Army armor warfare, kung saan ang kahandaan, disiplina, at modernisasyon ay sabay-sabay na isinusulong para sa kapayapaan at seguridad ng bansa.